Pagod, stress, puyat at iba pa ang dinaranas ni Marites Maranyo at ng kanyang mga tauhan sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng kanilang samahan, meron pa ring di pagkakaintindihan. Si Marites ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit isa siyang napakabuting magulang. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Siya ay patuloy na gumigising ng maaga araw-araw para maghanap buhay at maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Iba-ibang diskarte na rin ang kanyang ginagawa, tulad ng paggawa ng barbecue at longganisa para mas mapaunlad pa ang kanyang negosyo. Ngunit hindi pa rin ito umaangat ng todo-todo at kung minsan ay nagkakaroon pa ng utang. Ating alamin ang kwento ng isang negosyante sa palengke. Madaling araw pa lamang ay naghahanda na si Marites para sa maghapong pagtitinda. Binibilisan niya lamang ang kilos para agad na makapunta sa kanyang tindahan. Ang biyahe mula sa kanyang tahanan papunta sa palengke ay inaabot ng 10 hanggang 15 minuto. Pagdating niya sa kanyang pwesto ay agad na siyang kumikilos dahil kailangan niyang kumita upang makabayad sa kanyang mga dapat bayaran. Baboy, manok, baka at iba pang karne ang tinda ni Marites. Noong una ay namamasukan pa lamang siya bilang isang tindera. Ngayon ay may sarili na siyang negosyo dahil sa kanyang pagsusumikap. Di man nakapagtapos ng pag-aaral ay may taglay siyang kasipagan at lakas ng loob na sumubok magnegosyo. Matapos mapagod sa pagtitinda, ay umuwi si Marites ng 1:00 ng hapon upang magpahinga ng 2 hanggang 3 oras. Minsan, mahal ang puhunan, tapos matumal, mahirap ibenta pag mahal ang puhunan. Yun. Siyempre, nakakapagod, nakakainit ng ulo, nakaka-stress. 50%. Minsan may nahuli ako nangungupit kasi. Tapos mga nag-aaway-away sa loob ng pwesto. Pala-absent. Mahirap iwan ng pwesto sa mga tauhan. Pagdating naman ng 4:00 ng hapon, ay muling bumabalik si Marites sa kanyang pwesto upang magbentang muli ng kanyang mga paninda. Talagang nakakawalang gana ang magnegosyo, lalo na pag ang iyong kasama ay hindi mapagkakatiwalaan at hindi maaasahan. Kahit wala ng kasiguraduhan, patuloy pa rin ang paghahanap buhay ni Marites para sa ikauunlad ng kanilang buhay. Bago pa man tuluyang makauwi at makapagpahinga ngayong gabi si Marites at ang kanyang mga tauhan, ay mayroon munang sandamakmak na ligpitin at aasikasuhin ang bawat isa. At sa huli, makakapagpahinga na ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Ito po ang buhay ng isang negosyante sa palengke. Maraming salamat po sa pakikinig.